Matapos na pinagtulungan si Club Jam ng grupo ni Shin na nauwi sa muling pagka-hypnotize ni Amane, ay ngayon i-review na natin ang chapter 95 and 96 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, masasaksihan na natin ang gagawing pag-atake ni Amane kina Shin na magre-resulta sa isang satisfying na labanan. In which sa bandang huli ng episode na ito ay isang bakbaka naman sa pagitan ng mga order members ang ating matutunghayan. Yan at marami pang ma-action na eksena ang naghihintay sa atin. Kaya naman, this is Mr. Armaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula eksena dito kay Amane na naghahanda na ng isang atake habang sinasabihan siya ngayon ni Shin na bumalik na ito sa normal. Subalit sa vision ni Amane ay si Utsumura pa rin mga kaibigan ang kanyang paningin dito kay Shin. Nasabi naman ni Amane na itay. Kung kaya't inatake na sila ni Amane na naiwasan naman nila. Sinabihan naman ni Byodo si Shin na nakikita raw sila ngayon ni Amane bilang ang ama nito. Nasabi naman ni Shin na ang ama niya? Ano po ba ang nangyari na bakit ganito raw ang galit ni Amane sa kanyang ama? Sagot naman ni Byodo na pinatay daw kasi ng ama ni Amane ang kanyang anak na ang ina naman ni Amane. Tanong naman ni Shin na bakit? Paliwanag naman ni Byodo na may nangyari raw kasing problema noon sa JAA na dahil doon ay kinamumuhian daw talaga ni Amane ang kanyang ama pati na ang JAA. Na sa sobrang hate daw niya ang ama nito ay gusto rin daw nitong ubusin ng JAA kasama ang kanyang ama. Tumawa naman si Club Jam na sabing sa lahat daw ng klase ng sakit, ang sakit daw na mula sa puso ang pinaka-espesyal. Nasagot naman ni Byodo na pinahiran mo pa ng asin ang sugat ng bata. Isa ka talagang basura. Kung kaya't pumalakpak naman si Club Jam na sabing gusto ko pa ng dagdag pang abuse. Sabay may kita na lumiwanag naman ang mata o nag-glow ang mata ni Club Jam. Kaya sabi naman ni Seba na yan na naman, hinipnotize na naman niya ang kanyang sarili. Gaya sa nangyari noong bumitaw itong si Club Jam mga kaibigan na hinipnotize niya pala ang kanyang sarili para makapunta sa itaas. Kaya sinabihan naman kaagad ni Seba si Byodo na mag-ingat po kayo. Subalit bigla nang dumating si Club Jam sa likuran ni Byodo at inatake ito. So kung i-hypnotize pala ni Club Jam ang kanyang sarili ay bumibilis pala ang kanyang pagkilos mga kaibigan. Buti na lang na-rescue pa ni Shin si Byodo. Napatingin naman si Club Jam na sabi naman sa isipan ni Shin na gaya na lang daw noon nung nangyari daw sa JCC test na ang counting delay raw ay napaka-lethal na raw kaya ayaw niya raw talagang mag-aksaya ngayon ng oras sa laban na ito. Maya-maya pinigilan naman siya ni Seba na sabing hoy, ang kanang kamay mo ay posibleng napuruhan na isang atakin lang daw ang pwedeng gawin ngayon ni Shin gamit ang glove na kung sa sobra pa ito sa isa ay posibleng madadamage daw ni Shin ng husto ang buong braso nito. Maya-maya umatake na naman si Amane na na-block naman ni Shin. Sabay sabi ni Shin kay Seba na tigilan mo na yung mga biro mo. Napasabi rin si Shin na muntik na raw siyang matamaan ng atake kanina ni Amane. Subalit kahit na na-block ito ni Shin ay umikot naman ang weapon ni Amane at nagawang maklip ang kamay ni Shin. Kaya si Club Jam ay umatake na sa likuran nito na sabing ang saya raw nito. Gusto raw niya magipaglaro. Nasagot naman ni Seba na nasa likod na nito at tinutukan na ngayon si Club Jam ng isang taser gun na sabing sa akin ka magipaglaro. Sabay kinoryente na niya ito na nagustuhan naman ni Club Jam na sabing di pa raw siya naka-experience ng mga kuryente noon. Kaya sabi naman ni Seba kay Shin na hindi raw talaga magtatagal ang kanyang kuryente kaya ay dapat na may gawin na raw ngayon si Shin ngayon din kay Amane. Nasabi naman ni Shin na gawin. Sabay tumalon na si Amane na sa isipan naman ni Shin na isang suntok na lang daw kanyang pwedeng gawin gamit ang glove at hindi niya raw ito pwedeng gamitin kay Amane. In which ay dito na niya naalala ang sinabi ni Byodo kay Amane kanina na may maraming paraan daw na mapatumba ang mga na-hypnotize nang di pinapatay. Kung kaya't nang inatake na siya ni Amane at malapit na talaga sa kanyang weapon nito ay in a split second ay naiwasan naman ni Shin ang atake at gumawa siya rito ng circular motion para makalapit kay Amane na isang technique na natutunan niya mula kay Satoda Sensei na kung saan ay nagtagumpay nga siyang ma-takedown si Amane na sabi pa ni Shin na buti na lang daw na nakinig siya sa klase noon. Sabi naman ni Amane na wala kang silbing ama, papatayin kita. Na habang nagre-resist si Amane ay sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na ibang klase raw ang lakas nito. Nilapitan naman ni Byodo si Amane na sabing Amane, di ba may matalas kang memory kagaya ko? Mag-isip ka muli at tignan mo ang iyong alaala para makita mo muli kung anong klaseng ama ang iyong ama noon. Na matapos niyan ay napatingin naman si Shin kay Byodo na sabi naman ni Amane na itay. Sabay dito na niya naalala ang kanyang memory noon way back pa sa sanggol pa siya mga kaibigan na akay-akay siya ng kanyang ama na nakita niya rin noon na kahit nag-i-ensayo ang kanyang ama ay nagbibigay pa rin ito ng time sa kanya at mahal na mahal siya. Naalala rin ni Amane mga kaibigan ang kanyang ama noon na pinatay din nito ang asawa nito at may kita ang malungkot na mukha ni Utsumura na sinabihan si Amane
Amane nakalimutan na ang lahat ng to. Na matapos yan ay bumalik na sa normal si Amane na sabing lolo. Ngumiti naman si Byodo na sabi naman ni Amane na ang ama ko. May kita naman na sinasakal na ngayon ni Club Jam itong si Seba na sabing na wala na rong epekto ng kanyang pagbe-brainwash. Kaya binitawan na muna niya itong si Seba at sinabihan si Amane na tumahimik raw itong kanyang maliit na puppet. Sumigaw naman si Shin na sabing Seba habang si Club Jam ay naghanda na naman para gumawa ng palakpak na sabing ang buhay ay nagiging madali raw kung kinokontrol na raw ito ng iba. Na nang gagawa na sana siya ng palakpak para makakontrol muli si Amane, may kita naman si Amane na tumayo na at mabilis itong kumilos na nagawang maputol ang isang kamay ni Club Jam dahilan na di niya natuloy ang pagpalakpak. May kita naman si Club Jam na nakangiti pa rin mga kaibigan at natutuwa pa sa nangyari. Sabay sumugod na ito kay Amane na sabing ang sakit at pagdurusa. Buhay na raw ngayon ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't dito na naganda si Shin na gamit ang kanyang glove ay sabi niya na tapos na raw ang lahat at tinawag niya si Club Jam na isang masochist. Isang uri ng tao na nasisiyahan o nakaka-experience ng pleasure sa tuwing nakakaramdam ito ng sakit o sinasaktan o pinapahiya. Na matapos niyan ay inatake na siya ni Shin ng napakalakas mga kaibigan, isang direct attack sa Sigmura gamit ang ability ng glove. Dahilan na namuti talaga ang mga mata ni Club Jam at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Isang satisfying na atake at pagkatalo kay Club Jam. May kita naman ang galit sa mukha ni Shin na matapos niyan ay nilapitan na rin niya si Seba na sabing wag daw itong humiga-higa lang na dapat ay gumising daw ito. Sagot naman ni Seba na wala rong awa si Shin sa isang injured na tao. Tanong pa niya na nasa na ba raw ang masochist na yon. Nasagot naman ni Shin na tapos na raw. Sabay tinignan nila si Club Jam na nakatali na. Sabi naman ni Shin na pinutol daw ni Amane ang isang kamay nito. Kaya di na raw ito makakapag-hypnotize muli at isusuko na raw nila si Club Jam sa JAA. Nang narinig ito ni Club Jam ay napangiti naman siya kasi gagawin na raw siyang alipin. Maya pa'y sumakit naman ang ulo ni Shin at bumagsak na ipinagtataka naman ni Seba at kinamusta ito. Nasagot naman ni Shin na wag daw muna siya nitong kausapin habang sa isipan naman ito ay sabi niya na naulit na naman daw. Masyado raw kasing napasobra ang kanyang paggamit sa kanyang ability na ang makita ang hinaharap. Pero ngumiti naman siya rito na ayon sa kanyang isipan na wikang nagawa na natin Mr. Sakamoto. Natalo na natin ang isa sa mga kasamahan ni Slur. Sinabihan naman ni Seba si Shin na wag daw magpanggap na masama ang pakiramdam nito. Sagot naman ni Shin na papatayin talaga kita mamaya. Nilapitan naman ni Amane si Byodo na sabing lolo, naalala ko na ng konti ang ama ko. Hindi ko alam sa kung bakit nakalimutan ko yon. Ano po ba talaga ang dahilan na pinatay ng aking ama si inay? Sagot naman ni Byodo na di raw niya alam na dapat ay si Amane na raw mismo ang magtatanong sa kanyang ama. Sagot naman ni Amane na okay po. Nasa isipan naman ni Byodo ay sabi niya na napaka-ironic daw na pinapunta daw si Amane ng kalaban nito sa isang deep hypnotic state. Yun ba raw ang dahilan na na-trigger ang memories ni Amane na maalala ang mga memories na tinutukoy nito. Kaya sabi pa ni Byodo sa kanyang sarili na nasa na ba raw talaga kaya si Utsumura, na ano ba raw kaya ang pinaggagawa nito ngayon. Na matapos niyan ay inilipat naman ang eksena sa isang lugar dito sa JAA Western Headquarters na kung saan ay maririnig ang isang lalaki nagsasalita na sabing 46 daw na miyembro ng JAA ang patay. At yan lang daw ang mga nakumpirma maliban pa sa mga di pa nakumpirma. 3 naman daw sa mga assassination businesses ang napabagsak at yan ay mga Sukiyaki Sizzler, Citrus Shop Sweetie at Arashiyama Sapoji Murder Temple. At ang main daw talaga na suspect o gumawa ng lahat ng yan ay ang former order member na si Utsumura na na-kick out daw sa order 8 taon na nakalilipas matapos daw ang attempted assassination sa mga JAA executives. At ngayon ay may price na raw ito sa kanyang ulo pero wala pa raw nakakakita sa kanya ngayon na napag-alaman daw na currently ay nasa Kyoto raw si Utsumura pero ang connection daw ni Utsumura kay Slur ay unknown pa raw as of now. Nagsalita naman ito matanda na si Fukumitsu na ang director ng JAA Western Japan Headquarters na sayang daw kasi madalas pa naman daw siyang pumupunta sa Sukiyaki. Sabi naman ni Nagomo na nandirito rin mga kaibigan na marami raw sa JAA base dito sa Western Japan ay mga restaurants na nakakaingit naman daw kasi mga restaurants daw ang mga base ng JAA dito na narinig niya raw na may mga member discounts pa nga raw sila. Sagot naman ni Fukumitsu na meron daw talaga. Dagdag pa nito na kung wala raw silang gagawin ay magsasuffer daw talaga ang profits dito sa JAA Western Japan na kung saan ay iilan pa raw yan sa mga problema kasi dumarami na rin daw ang bilang ng mga nag-quit ng mga JAA assassins dahil sa takot na baka mapatay sila. Na sa mga ganitong problema ay di na raw sila makapag-cover tuloy sa lahat ng mga job requests ng mga tao sa kanila na mapipilitan na lang daw silang ipaubaya ang mga job requests na yan sa ilang branch sa iba ng bansa na ang mga syudad ay mas magiging delikado raw kung walang magfa-function na base ng assassin. Nagsalita naman itong lalaki na di ba parang nag-overreact lang daw sila dito na maaaring isang order member daw noon si Utsumura pero mag-isa lang naman daw ito. Sagot naman ng matanda na ang isang order member ay capable daw sa pag-wipe out sa isang buong branch ng JAA kaya iwag daw nitong maliitin si Utsumura. Tumawa naman si
Nagumo na sabing ayos lang daw. Nandito naman daw sila na di raw talaga nila haya ang mangyari ang senaryong yan. Sumama naman ang tingin nitong lalaki nang masabihan ni Nagumo na sabing nandito tayo sa sitwasyon na ito dahil hinayaan yung makatakas ang taong to 8 taon na nakalilipas. Sagot naman ni Nagumo na, oy, sinasabi mo yan sa akin ngayon? Nakuha ko talaga ang sentimento mo na sino ba raw talaga kaya ang nagpakawala kay Yutsumura noon? Mga salitang nagpainay sa lalaki sabay kinelyuhan si Nagumo na sabing makinig ka. Ang order ay limitado lamang sa 10 miyembro. Ibig sabihin kung sasablay ka ay wala ka na. Maswerte ka lang na nanatili ka sa posisyon mo. May marami pa kaming assassin na nasa level mo. Nanang nasabihan ng lalaki ay may kitang biglang nahati ang ulo nito sa harapan ni Nagumo, isang pangyayari na mula lang pala sa bloodlust ni Nagumo. Dahilan na di nakagalaw ang lalaki mga kaibigan na nakita niya ang bloodlust nito at nahimatay na lang. Sabi naman ni Fukumitsu na tama na, sira ulo ka talaga. Na wag daw dumihan ni Nagumo gamit ang bloodlust nito, itong sagradong hall. Sabay sabi pa niya na wikang Nagumo, nakuha mo naman ako diba? Na kung sasablay na naman si Shishiba nito, ay na nagsasalita pa lang ang matanda, ay sagot naman ni Nagumo na para ito sa order diba? Nagigets ko naman, kasi yan naman daw ang kanyang trabaho. Di naman sumagot ang matanda, kaya umalis na si Nagumo sabay sabing, oh, by the way, kung magigising na ang lalaking yan, pagkisabi na totoo, ang bilang ng order ay limitado lamang sa 10. Pero ang order ay di pa naman daw napupuno, kaya marami pa rong pwedeng mag-join dito. Na kung gusto rin itong lalaki na kumuha ng spot sa order, ay welcome daw ito na sumubok. Matapos ang eksenang yan ay sa isang lugar, may kita na ngayon si Yutsumura kasama ang babaeng nagpe-play noon ng biwa. Na sa harapan naman ni Yutsumura ay may kita rin si Shishiba na sabing paumanhin na naistorbo kita kasama ang isang magandang babae. Pero base raw sa regulations ng JAA ay kailangan daw niyang patayin itong dalawa dahil daw sa sinagawa ng dalawa na isang systematic violence against sa JAA. Ngumiti naman itong babae na sabing patayin kaming dalawa, maawa ka naman. Sabi naman ni Yutsumura na well, kuhang-kuha mo talaga Shishiba, mas fit ka talaga bilang order kesa sa akin noon. Sagot naman ni Shishiba na wala siyang pake kasi napakarami rong trabaho dito. Tanong pa niya na ano ba raw ang goal nitong si Yutsumura na nagtatrabaho ba raw ito kay Slur para pabagsakin ng JAA. Sagot naman nito na hindi raw siya nagtatrabaho sa kahit ni sino, na once nababagsak na raw ang JAA ay makakatingin na raw siya muli sa mga mata ng kanyang pamilya. Sabi naman ni Shishiba na oh, si Amane, anong taon na nga ba siya ngayon? 13? 14? Saktong-sakto talaga na nasa rebelyosong edad na siya. Ayaw niyang magpakita sa'yo. Sagot naman ni Yutsumura na ang pakikipag-usap daw dito kay Shishiba ngayon ay nagpapaalala daw talaga sa kanyang memories noon. Nung sa time na sumablay daw siya sa kanyang misyon, na pumunta raw noon si Shishiba sa kanya na may ganitong muka. Tugon naman ni Shishiba na di raw niya ito palalagpasin ngayon kasi may posisyon na raw siyang dapat na ikonsidera. Sagot naman ni Yutsumura na kung di raw sana niya ni-rescue itong si Shishiba noon ay isa lang daw talaga itong normal lang na violenteng tao na nakalimutan na ba raw nitong si Shishiba kung sino raw ang nagbigay sa kanya ng peklat sa baba nito. Sabay may kita na naghanda na si Yutsumura. Na naghahanda siya mga kaibigan ay bigla naman siyang inatake mula sa sides nitong si Usaragi na nagpatagos kay Yutsumura sa napakaraming bahay at napunta sa kabilang kanto. Nasabi naman ni Shishiba na paumanhin. Hindi niya raw naalala kasi bobo raw siya. After all ay nag-drop out daw siya sa school. Sabi naman ni Usaragi ni Mr. Shishiba, tapos na tayo rito. Gusto kong kumain ng tofu. Sabi naman ni Shishiba na oh, gusto mo ng healthy ngayon na pagkain? May alam akong magandang pwesto sa Gion. May kita naman si Yutsumura na napahawak sa kanyang sombrero at handa na para sa round 2. So dumating na si Usaragi mga kaibigan at ngayon ay haharapin na nila si Yutsumura. So isang matinding bakbakan ang naghihintay sapagkat mga current order members na at former order member ang maghaharap kasama ang ilan pa mga kaibigan na malalaman nyo sa susunod na chapter. Kaya tutok lang kayo sa next episode kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, you can get a like, comment, for subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.